Mahilig ba kayo sa oatmeal, 'di ba? Ano mangyayari pag kakain kayo oatmeal every day? 'Di ba? May benefits at meron din konting side effect. Tingnan natin kung babagay sa inyo, ah. Very healthy po 'to. Ang oatmeal, syempre, napakaganda, mataas sa fiber, maraming antioxidant. Tingnan natin yung 9 benefits. Ito, bagay ito kay Doc Lisa. Number 1, pampababa ng cholesterol, ng bad cholesterol. Mataas kasi yung oatmeal sa soluble fiber, tawag dito po beta-glucan. Isang klaseng soluble fiber na pinapababa yung bad cholesterol. Kaya yung mga may sakit sa puso, mataas ang cholesterol, napakaganda nito. Oh. Bukod sa gamot, di ba? Imbis na inom kayo ng maraming gamot. Pag kumain kayo ng oatmeal everyday, bababa ng mga 20 points ang inyong cholesterol level. So, malaking bagay po talaga. Subukan nyo. So, ang oats niya, no, mababa. Ito, zero cholesterol nga siya. Mababa din siya sa sodium. Mataas siya sa potassium, tsaka dietary fiber na nagtatanggal ng cholesterol sa katawan. Number 2, ang oatmeal, maganda sa may diabetes o yung papunta na sa diabetes. It can improve insulin resistance. Kasi nga, yung carbohydrates niya, dahan-dahan yung pag-absorb. Hindi siya parang kanin na na-absorb agad. Mas dahan-dahan yung pag-absorb. 4 grams of fiber, may 2 grams of beta-glucan, dahan-dahan yung pagpasok ng pagkain sa katawan. So, dahan-dahan din yung pagtaas ng blood sugar. Yung mga malapit na magka-diabetes, mahilig sa matatamis, ihi ng ihi, yung mga matataas blood sugar, namamanhid ang kamay paa, laging gutom. Diba? Kaya maganda to pang control ng blood sugar. Yan. Dahan-dahan ang pag-absorb ng pagkain natin. Number 3, ang oatmeal maganda sa tiyan. Okay, mga may problema sa tiyan. Kasi meron siyang mga carbohydrates, meron siyang starch, resistant starch, na maganda sa healthy gut. May good, nakakatulong sa good bacteria. Paano malalaman kung maayos ang tiyan natin? Regular ang bowel movement, tama-tama yung energy, yan, no? Hindi laging sumasakit ang tiyan. Ang maganda sa oatmeal, natutulungan niya yung may irritable bowel syndrome. Like ako, meron akong IBS. Irritable bowel syndrome, minsan constipated ka, minsan nagtatai ka, laging mahapdi ang tiyan. Pag nai-stress, sumasakit ang tiyan. Yan. So, laging ang daming sumpong ang tiyan mo, laging makulo. Pag chinek up mo, normal naman. Bakit ganon? Okay? Kung meron kang sumusumpong yan, minsan nagtatae, minsan constipated. So, pag sumumpong yung irritable bowel syndrome na nagtatae, diarrhea, pwede pa rin yung oatmeal. Para maraming fiber, mas buo ang dumi mo. Pag sumumpong naman yung constipation, tumigas naman, okay din naman yung oatmeal. Kasi nga, may fiber din siya, magiging regular. So, pinapa-regular na yung pagdumi mo. Okay? Pero ako, may trick ako sa irritable bowel syndrome. Pag constipated, ginagawa ko maraming gulay, maraming fiber, o kasama oatmeal. Pag diarrhea naman, ginagamit ko saging, maraming saging, para hindi bumaba potassium. So, irritable bowel syndrome, constipated, minsan diarrhea, paiba-iba yung pagdumi, minsan may sipon-sipon sa dumi. Feeling mo hindi kompleto ang pagdumi mo at laging mahapdi, laging makulo, maririnig mo kulo siya ng kulo. Stress-related ang irritable bowel syndrome. So, pwede sa cholesterol, maraming benefits ang oatmeal, pwede rin sa utak. Ang oatmeal may vitamin E, isang antioxidant. Marami rin siyang mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus. May tulong din sa utak natin. Less depression. Source of protein, di ba? Merong mga bagay na hindi baboy, hindi baka, pero maraming protein. Yun ang gusto natin, di ba? Meatless protein source. Ano pa ba? Oatmeal, makaka-protein ka. Broccoli, spinach, makaka-protein ka rin. Nuts, hindi siya karne pero may protein. Yogurt, peanut butter, itlog, beans, munggo. So ito yung mga healthy na
kailangan natin protein, di ba? Pampalakas. Pero, hindi galing sa baboy, baka at karne. Pwede to kasama ang oatmeal dito. Meron siyang 10 grams of protein. Marami-rami na yan. Ha? So, medyo mas busog ka. Kaya para mabusog, kailangan may protein and maraming minerals, iron, calcium, magnesium. Okay? Next, nakakabusog ang oatmeal kasi nga maraming fiber. Pag maraming fiber, mabagal siya na ma-absorb sa katawan, hindi gano'ng tataas ang blood sugar mo. Kaya mas busog ka. Diba? Gusto natin mas busog tayo 4 grams of fiber per cup. Bakit natin gusto mas busog? Ay para hindi masyado tumaba, hindi kumain ng marami. Ano pa yung mga nakakabusog? Oatmeal. Apples, nakakabusog. Beans, nakakabusog. Itlog, pwede rin. Almonds, avocados, Greek yogurt. So ito yung mga pampabusog na hindi ganun kataas sa calories. Kaya nga, pampapayat din siya. Diba? Ito rin, mga pampapayat to. Apple, avocado, monggo. Yan. So, pwede rin siya pang lose weight ang oatmeal. Diba? Good for cholesterol, good for diabetes, busog ka, mababang calories lang, pero konti lang ang ilalagay mong sugar at yung mga gatas na palaman sa ibabaw. Lastly, maganda siya sa skin. Diba? Merong colloidal oatmeal, maganda siya sa balat natin. At hindi lang kinakain ng oatmeal. Ang oatmeal, pwede po gawin siyang face mask. Maraming combination ng oatmeal. Pakita mo, Doc Lisa. Oatmeal and honey. Diba? Alam ko, pinapahid yan. Sinubukan ko dati yan. Oatmeal, honey, egg white. May iba, may gatas. Diba? So, pag minix yan, pwede mo rin gawing mask siya. So, parang natatanggal niya yung dumi. Tapos natatanggal niya yung dumi. Parang dumidikit. Kumikinis. Pwede sa blackheads, dry skin, glowing skin. Siyempre, nilagyan mo ng honey. Didikit siya. Alam ko, parang mina-microwave pa ata konti. Tapos nilalagay mga 5 minutes, 10 minutes. Sinubukan ko dati. Pagtanggal, parang medyo na-exfoliate konti. Pero hindi mo naman kinakaskas. Face mask for acne, suntan, eczema, pampaganda, dry skin. Okay? So, hindi lang pala pagkain siya. Pero, meron tayong mga side effect at warning din. Di ba? Maraming benefits ng oatmeal. Digestion, weight loss, diabetes, cholesterol, heart health. Pero, anong side effect niya? Kasi nga, mataas siya sa fiber. Pag mataas sa fiber, binigla mo sarili mo, magbo-bloating ka, magagas ka, mahangin ang tiyan. Pwede sumakit ang tiyan mo kung bibiglain mo. Kaya dapat dahan-dahan lang yung pag-introduce ng oatmeal. Siguro half cup muna bago unti-unti parami ng parami para masanay ang tiyan. Tapos, ang magandang oatmeal, yung hindi ganun ka-instant. Alam ko yung gusto natin, instant oatmeal, marami ng processing, maraming added sugar, medyo hindi na ganun ka-beneficial. Mas gusto mo, mas less process. Diba? Tignan nyo na lang yung label na hindi ganun karaming asukal at hindi ganun ka-instant oatmeal. Okay? Tapos ito nga, yung bloating, ingat din tayo. Tapos mag-ingat din, syempre, sa pinapatong nyo, katulad po nito. Pag nilagyan mo ng maraming sugar, nilagyan mo pa ng chocolate chips, nilagyan ko nyo pa ng matatamis na kung ano-ano, honey at kung ano-ano pa, nabawasan na yung benefit. Kasi nilagyan mo ng maraming matatamis na siya. Di ba? Okay? So, sana po nakatulong tong video natin. Piliin natin yung healthy na oatmeal para sa cholesterol, pampapayat, diabetes, para gumanda po ang kutis din natin. God bless.